Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa si Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Yun. Okay. Norman, binaba mo ako, it's either kinausap mo ko o kaya naman nakipag-suntukan ka na lang sa akin sa BOTY, no? Which, tandaan nyo, ako ay professional, na promoter, mga kahombre ko. Legal yan, mga kahombre ko, legal, no? Hindi yung mga pa-waiver niya na kung ano-anong kabulas. Ano? Di sana, Norman, kumita ka na, sumikat ka pa, at lalong-lalo na, hindi na umabot sa ganito. Kasi nung mga panahon na yon, mga kahombre ko, Hindi na umabot sa demandahan, ano? Kung si Kulaw lumaban lang, yung parang ano lang naman yan yung Battle of the YouTubers, di ba? Pasapak siya ng isa kay makagago, tapos magbuwal-buwala na siya. Milyon na kagad kinita niya. May pansugal pa siya. it was all about that challenge lang. Kung maaalala nyo. Kumbaga patapangan lang, matapang lang, di ba? O kaso after nun, alam nyo naman kung ano ng mga sumunod na nangyari. Dinrag niya na yung pangalan ng may-ari ng challenger ko. Don Norman, naubos ang iyong swerte. At Iyo. nasira ang buhay mo, Norman. Aminin mo man o sa hindi. Actually, hindi mo kailangang aminin. Because everybody sees this. Look at yourself, man. Tingnan mo, i-split ko to. Papakita ko ng ayos. Meme God, ipakita mo sa left yung Norman noong October. Tas yung Norman ngayong February. Makikita ho natin na kahit papaano, noong October, which is simula pa lang, wala pa siyang stress. Ayos pa yung tinitirahan niya. Parang wala na. Ay, hilahod na Ang normal days for him, di ba? Okay pa siya, di ba? Maayos pang kanyang sitwasyon, mukhang nakakakain pa naman, di ba? Versus ngayon, mga kahombre ko, wala na siyang matirahan. Wala na. Nagkandaleche-leche ang buhay mo, Norman. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam ko yan, Norman. Minsan nare-realize mo yan. Kaya nga madalas sinasabi mo na, papatawarin mo ko. Alam mo makagago, mag-iiyak ka na lang, humingi ka na lang ng tawad sa akin, patatawarin kita. Let's come to the agreement. Humingi ka ng tawad. Ipagkakalab ko yung kapatawaran sa'yo ngayong Pasko. Kaganituhin mo ko, ia-atras ko mga kaso ko sa'yo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, makagago. Ipahuli mo si Susan Yance. Ia-atras ko lahat ng kaso laban sa'yo. Yung taong talunan na tulad mo, Norman, ay wala dapat boses dito. Kasi wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Kasi yari ka na talaga dito, Norman. Tapos ka dito, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi ka tatagal, Norman. Actually, hindi ka na talaga tatagal sa laban na ito. This game is actually over. Ayan na. Ito na yung part na yung nagkaduda ko na si Kulaong talaga sooner or later pwedeng talagang uhulihin. So nilalaro ko lang ng nilalaro. Kumbaga sa wrestling, lamog na siya pero hindi ko pa siya binibilangan ng 1, 2, 3. Pero anytime na bilangan ko siya ng 1, 2, 3, tapos na to. But I still need to play with you. Kasi may hinihintay pa tayo. Pero once na dumating na yung iniintay ko, pag-iisipan natin kung itutuloy ko pa ba ang pakikipaglaro dito or mananahimik na lang ako at itutuloy ko na lang hanggang dulo ang mga ikinaso ko sa'yo. Yung ikinaso ng mga taga... Baga parang pinag-iisipan ni MG na kung kasi syempre kasuhan na baka hindi na siya mag-vlog ng Kulaong. Yun ang aking parang intindi ko, parang tingin ko. Hindi na siya mag-vlog ng Kulaong, pero diretso ang kaso sa korte. Yun yung ko kay MG sa kanyang pahayag na yan.
Actually, nung una, nung magka-chat kami, hindi ko siya parang una na-gets. Hindi ko siya na-gets tungkol doon. Meron siyang meron siya sinabi sa akin. Ito yung sinabi niya sa akin mismo. Alam mo kasi, Mac, isa ang kalaban ni Kulaong, ang katahimikan. Once na tahimik, bigla ang lahat, doon siya masusunog. So, hindi ko pa to ganong naintindihan. Parang nagkahinala lang ako. Tapos, dito sa video na ito, doon ko na parang na-realize. Okay. Baka mamaya nga, yun ang gawin ni MG. Baka hindi niya i-vlog, pero yun pala, 'di ba? Matindi na yung labanan sa korte. Actually, hindi na talaga pwedeng i-vlog kapag may mga hearing na kasi ano ba tawag doon? Tama ba ako, Ate Ira, yung contempt of court ba 'yon? Tama ba yung sa akin sinasabi? 'Di ba? Pwede siyang maganon eh. Taga ano sa akin, taga Pasay. O sa Pasay, kinasuhan ako sa Pasay. Lalaki nagkaso. Bukod sa wala daw prima facie evidence, out of jurisdiction pa. Sa Pasay yun Nakakatuwa. Basag. Basag at taga Pasay. Bukod kasi sa wala ng prima facie evidence, out of jurisdiction pa. Ibig sabihin, sinabi ng taga-Pasay, wala na kwenta yung kasong ikinasubo, hindi na kaya magkulong, wala pa sa lugar. Ayun. Ayan, taga-Pasay. Hindi ba baka sa'yo mangyari ang sinasabi mo, Norman? Although sanay naman na tayo, no? Na sa lahat ng lumalabas sa bunganga nito, literal na alam na natin na para sa kanya ho yun, di ba? Klaro naman yun, mga kahombre ko. Kasi yun talaga yung nangyari, no? Lahat ng sinabi niya before, sa kanya ho nangyari, mga kahombre ko. Hindi mo ko kaya. Sinimulan mo ko, wawakasan kita. As in, wawakasan kita. Maghihirap ka. Uubusin ko lahat kung ano meron ka. Sisiguraduhin ko, mauubos lahat ng meron ka, hindi ka pa makakalaya. Umuulan na. Ngayon, pag nagsimula na tayo mag-hearing, kada mag-hearing tayo, may panibago kong kasong ipapail sa'yo para hindi matapos. Mahabaan tayo ngayon ng PC. Eventually, makukulong ka. Di ba? Ganun yun. Lubog na si Diwata Bakit pa ako magtatayo? Di ba? Lubog na Hampas lupang patay gutom na uli Hampas lupang patay gutom na uli Wala nang kumakain doon sa kanya. Kawawa naman pag nagtayo pa ako ng parisan, tarantado. Imaginein mo yon, Norman. Sa'yo rin yan mangyayari. Kasi nag-file ka sa Isabela, tas nag-file ka sa Paranaque. Di wala ka pang 6 months dun Tas ngayon, nasa Isabela ka na naman. Mamaya-maya, nasa Tugigaraw ka na naman. Maya-maya, nasa Baguio ka na naman. Paano mo ma-establish yung 6 months mo na pag-stay sa isang lugar? Kung ganyan ang sitwasyon mo. Di ba? Sabi nga sa korte, last known address. At para makapagkaso ka sa isang syudad, dapat 6 months kang nakatira doon. Nang talakayin ni Gusgusin si Senator Robin Padilla, nagawa nitong isaad na parehas daw silang Teka. Balik tayo muna dito. Yung ginagawa ni Kulaong, wala talaga siyang permanent address doon, di ba? Kasi hotel yun customer lang siya doon Baka mamaya sabihin niya taga Peña Blanca siya. Kasi ito nga po, ang pinagmamalaki niya, siya ay adopted son ng Peña Blanca. Hindi natin alam baka mamaya makalusot. 'Di ba? Baka mamaya meron siyang bayaran doon. Kasi sabi niya Panginoon daw siya doon. Hindi doon sa hindi doon sa Peña Blanca, sa Isabela niya sinasabi 'yon. Pero lagi niyang pinagmamalaki na siya po ay malakas sa Peña Blanca dahil daw ninong at ninang niya mga taga doon. Adopted son siya.
Baka nga po mamaya, yun yung tinutukoy na baka mamaya yan yung maging ano niya, yung para makapagkaso. Baka pwedeng ano yan. Baka pwedeng agapan niya na soplakin na kagad o hindi pwedeng magdemanda diyan niya kasi hindi naman taga diyan talaga yan. 'Di ba? Tama. Bawal ng pag-usapan outside courtroom ang kaso. Paano sila magbabanatan? Paano sila magsasagutan ni Kulaong, 'di ba? Kung ganun. Hindi rin na pwede magsalita si Makagago ng kung ano yung ilalabas ni Kulaong. Kuwari, sasagutin niya si Kulaong. Hindi na pwede kasi baka mamaya mapunta sa mga usapang kaso. 6 months kang nakatira doon. Nang talakayin ni Gusgusin si Senator Robin Padilla, nagawa nitong isaad na parehas daw silang igorot. Strong igorot at work! Boss Epelem, iba talaga datingan mo, panis si Robin. Bakit naman? Alam mo, magaling na senador yan. Malakas yan. Malakas na senador. Hinahangaan mo yan. Yeah! Malakas makainis. Hindi naman. Ikaw naman, ba't naman sinasabi malakas makainis? Ano yan? Bahala na. Basta, parehas kami igorot. Strong igorot at work! Ganun lang, baka mamaya Ewan ko kung bakit sinasabi ni Kulaong na igurot siya. Wala naman siyang laing igurot. Parehas kami igorot. Strong igorot at Eto work! mga ka Ay, alam ko na. Baka yun yung sinasabi niya dun sa istorya, yung nabanggit si Berong Bulag. Kasi yung Carino Doctrine. Mga igurot yun yung sa Carino Doctrine. Nakalagay daw sa Constitution. Baka yun yung sinasabi ni Kulaong. Kasi nga ang nanay niya is Carino Antonio. Kine-claim niya na igurot na siya doon sa part na yon. Pero yun katang-isip lang lahat ni Kulaong. Hombre ko, sa akin lang, no? Hindi ho igorot ang tao na ito. Kasi ang daming nagagalit na mga igorot sa comment section ko. Kasi ayaw nilang ma-affiliate sa tao na yan. Yung strong igorot at work, in fact, Strong igorot at work! ayaw nila yon. Kasi parang pambabastos daw ni Norman yon sa kanila, sa kanilang kultura, sa kanila bilang mga taong malalakas talaga. Alam niyo naman, mga igorot, mga kaombre ko. Kaya nga strong igorot at work, literal, mga kaombre ko. Totoo yun. Yung strong igorot at work, hindi ho si Norman ang nag-imbento nun, mga kaombre ko. Strong igorot at work! Legit yun. Pagka may nagko-construction or may gumagawa sa part nila, no, sa banda nila, talagang strong igorot at work. Meron hong nakasulat na gano'n. Strong igorot at work! Pride nila yan. Kaso nagugulat lang ako, no, hindi na alam ata ng tao na ito kung taga saan siya talaga. Alam niyo, minsan taga Bulacan siya, minsan taga Isabela siya, minsan taga Cordillera siya, minsan igorot siya, mga kahombre ko. Hindi ko alam, no, kung taga saan ba talaga itong tao na ito. Para kayo nakabaho! Meow, 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 meow! Kasi ako, pag sinabi ko na ako'y San Pableño, taga San Pablo City, Laguna ako, yun lang. Malamang, taga San pa ako. Di ba? Speaking of Robin, nung ako'y munting bata pa, hilig ko'y maging pabida. Hilig kong tularan si Tarzan. Bata pa kami yan. Kilala niyo ba yan? Bata pa kami yan. That is 2001. Ayan, bata pa kami yan. Ayan. Ayan, si Royet. Kasama ko dyan. Bata pa kami yan. 2000, ano naman yan? 2009. Yan. Kaming dalawa uli ni Roy. Itong inang layo na agwa, 2001 saka 2009. Padilla Jr. Inaanak ko yung D3rd, yung Roy Padilla D3rd. Inaanak ko yun. At saka yung nanay niya, tatay niya, kumpare ko, si Dairit. Si Jane Dairit. Nagawa niyang magsalita ng iba't ibang mga bagay ukol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Pakinggan ho natin
ang sinabi ng yumaong kapatid ni Senator Robin Padilla. Matagal na iyan, Emmanuel Eugenio, nung kasalukuyang nagpapanggap na matulungin siya at pati ako sinama sa pagbibigay ng libreng bigas sa Laguna. Yun pala, pagtapos makakimkim ng membership sa mahihirap, sabay takbo. At ako pala ang ginamit sa may-ari ng bahay na inuupahan para hindi siya ang singilin. Gago talaga. Kapal na mukha mo, no? Ipopost mo pang picture nyo nito, tinan nyo. Tinan nyo mga kahombro kung gaano siya kagalit sa tao na to. Legit tuto, Legit tuto. Nagpakilala na magpinsan kami sa Carino yon at nagpakilalang kasama nanay niya sa Manor Hotel sa Baguio. Hanggang doon lang muna, tapos may gold bar daw siya, naniwala naman akong interes sa sinasabi niya. Hanggang makatulog ako sa isang bar na magkakasama kami, iniwan pala ang gold bar sa akin? Ano yun? Pati ako sinasama sa katarantaduhan nung panahon na yun. Wala lang, nag-e-enjoy lang nun, tapos hiwa-hiwalay na. Hayaan mo na yan taong yan, kapatid kong Mac. May kalalagyan din yan kung nung unang bala na buhay pa. Manolito, ibang kapalit nun. Ginawa namin sa Laguna yan, pero mas malaki ang kita niya sa membership. Tapos layas na yan. Modus niya sa kanong in-check. Ops. May kapalit yan. Magpapa-member siya sa foundation niya, sabay takbo. Ayan yung sitwasyon dyan, mga kahombre ko, di ba? Even ang yumaong kapatid ni Senator Robin, yan din ho ang sinasabi kasi idinamay siya sa kabalbalan nito. Well, wala naman ng bago dyan, di ba? Tulad yan, siya yung ginagamit kasi kapatid niya, si Senator Robin Padilla, sikat, di ba? Padilla, ginamit niyang pangalan na yan. Ganon siya. Marami pa yan, mga kahombre ko, di ba? Sasabi niya, kilala ko si Gento, papakita ng picture, tsahin ko si Gento, papakita ng picture, mga kahombre ko, di ba? Pero ito ang totoong siya. Inamin niya to nung nakakulong siya sa NBI Facility Detention. The same case number, lahat the same, Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga ma-deny, sir, kasi yung Norman Mangusil, hanggang grade 5 ako gamit ko po yan eh. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusil. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Dahil sa naging post ni MG Ukol kay Gusgusin at Corina Sanchez, Ayan itong sinasabi niya, hanggang grade 5 daw, gamit niya yun. Hanggang grade 5 Pero nung nag-abroad siya, ang gamit niya pa rin ay Norman Mangusin. Nung nag-abroad yata siya, parang 21 siya, Norman Mangusin pa din ang gamit niya. So ano yung sinasabi niyang noong siya ay 17, pinalitan ng nanay niya yung kanyang pangalan. Sino nagpalit? Si Nanang Reme? Nanay niya daw Diba? Kaya alam niyo po, napakaganda lang talaga ng mga nagagawa na ito ni MG. Kasi, kita nyo, kung wari, hindi na pursige si MG sa ganitong pagkakataon na mas lalong laliman ang pag soft lock dito kay Kulaong, 'di ba? Parang tayo dito, parang wala lang, parang hindi tayo magkakakilala, hindi tayo magkakasama sa Kulaong time, hindi tayo magkakakwentuhan sa kahit ganitong madaling araw, 'di ba? Kasi tayo ang iisipin natin si Kulaong parang bahala na siya sa buhay niya. Mambudol siya na mambudol. Ewan na lang natin sa kanya, bahala na siya. Diyos na bahala dyan. Diba? Pero hindi. Kailangan talaga maparusahan tong hayop na to. Diba? Thankful tayo na nagkaroon ng MG dito sa paglaban kay Kulaong. Mas naging mas malalim yung awareness talaga. Palit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. dahil sa naging post ni MG Ukol kay Gusgusin at Corina Sanchez, hinamon niya ito na ipakalat daw ang naturang video. Balita ko, may ilalabas daw sila. Hinahamon ko sila, ilabas nila. Sana ba ilabas ka nila? Ay, sabi, ilalabas daw yung kay Corina. Kay Corina, ilalabas daw. Sige nga. Pakalat nyo nga. Sige nga. Hinahamon ko kayo. Gusto ko yan. Oo. Peanut. Sige nga, palabasin nyo nga yung video. Dali. Pakalatin nyo nga.
May banta si Bonjing eh. Sabi ni Bonjing, paalam mo to O kay dito, tawag niya kay MG, Bonjing. O di, totoo yung ating lahat ng hinala na yung binabanatan niya na babae doon sa kanyang live na sinasabihan ng kung ano-ano masasamang salita. Di asawa nga ni MG yun, di ba? kay Norman Gusgus. Tado talaga to eh, ano to eh. Wala talagang galang sa mga kababaihan. Sabi niya na the staff of Maro has contact me. He is not happy on what you said. Pakalatin nyo nga. Hinahamon kita, Bonjing. Pakalatin mo. Kininam. Pagka yung mga ganyang bagay, 1 million, peanut. Oo. Nagbibigay nga akong 50 million instant dati. 1 million pa. Bobo. Ang bobo mo, tumaya nga ako isang taya sa Baccarat, 8 million eh. Isang taya eh. Pagpinta ko, buta. Natawa lang ako. Tapos mai-stress ako dyan sa 1 million mo. Bobo, inutil ka. Hindi mo nga talaga ako kilala kung guy. So dito, mga kahombre ko, inaamin niya na siya yung nasa wiretap na yan. Maraming ang lumapit sa akin ng mga broadcaster. Isang hingi lang, bigay agad ako. Katulad ni Corina Sanchez, humingi lang ng ano yun, para sa mga pets. Walang 20 seconds. Bigay ako ng 1 million. Kumbaga mantra ng buhay ko yan ang pagtulong. Kaya lang ngayon naririndi na, napupundi na rin ako sa mga yan. Akala mo kung sino magaling eh, wala namang kayang patunayan. Ano ba nagawa ninyo sa lipunan? At inaamin niya, mga kahombre ko, na hindi naman daw siya magsasalita kung wala siyang patunay dito. Nako, Norman, baka mamaya niyan, pagsisihan mo yan, tapos biglang itanggi mo pagka talagang totoong lumabas na si Madam Corina Sanchez somewhere, ha? Nako, Norman. Sa isa Mukhang lalabas nga talaga si Madam Corina Sanchez. Mukhang talagang mai-interview. Pero hindi pa natin alam kung kailan kasi nasa bakasyon pa si MG. Pero tingin ko talaga mai-interview si Corina Sanchez kasi kumalat na eh. Nagsimula na kay Pacquiao, 'di ba? Andiyan na Corina Sanchez, next na 'yan. Parang domino effect na 'yan. Magkakaroon na ng ano 'yan. Ay, okay. Hello. Ayun. Magkakaroon na ng ano 'yan, pagkakasunod-sunod. Malay nyo, baka mangyari pati kay Angelo De Leon, 'di ba? Kasi inano niya rin 'yan eh. Sinabihan niya rin na pinag-chopping daw niya 'yan sa Hong Kong yata o sa Macau. 'Di ba? Kaya po talagang marami pa pong lalabas diyan. Ngayon, ginagawa ni Culaong nakatatawanan niyan o parang ginagawa niyang pakengkoy, subukan niyo, 'di ba? Ganoon, no? Subukan niyo ilabas. Kasi nakita niya na eh. Alam niyo kung ano yung nakita niya? Pagkakataon na naman niya makilala at sumikat. Katulad noon, nabalita siya sa News 5. Ano sabi niya? O di ibig sabihin, sikat ako. Yun ang sinasabi niya. Di ba? Ano talaga to si Culaong? Kumbaga, pusakal to na na conman, pusakal na kriminal. Criminal minds talaga. Wala na iba pating wala na tong ibang iisipin. Kung hindi puro gumawa na lang ng pagiging kriminal niya, pangangatawanan niya. Bakit? Convicted naman na siya sa kaso niya. Anti-alias. Tapos doon sa pambabasto sa Supreme Court. Tapos, syempre, kahit naman na matagal, ako naniniwala na makokonvict yan sa kaso kay Makagago. Pera pa sa kaso ng nanay ni Makagago. May mga kaso pa yung asawa ni Makagago. Kay Manny Pacquiao. Di ba? Meron pa rin talagang kalalagyan si Culaong. Pero hindi pa ngayon. Medyo matagal-tagal pa paghihintay natin. Pero at least, di ba, merong resulta. Yung ating ginagawa. Yung mga umpisahan noon ng 14 vloggers at ng mga iba pang anti-Culaong noon, di ba?
Ito yung gusto natin, na nakikita natin na si Kulaong nahihirapan, walang kakampi, at napakakunti na lang ng naniniwala. Yun ang talagang ano natin dyan. Parang panalo talaga tayo dyan. Dyan sa sitwasyon na yan. Okay, to be honest, hanggang internet lang yan. Damir Pak, hindi siya makabalik ng Manila, kasi any moment, pwede siyang masapak. Oh, yun. Totoo yan. Okay, grade 5 ata, nag-abroad, Sir Mac. Grade 5? Ano, 21 years old siya, grade 5 pa lang. Kenkel, di pala niya ma-deny, ba't ayaw niya nang papatawag ng Norman? Di ba, Kenkel? Galit na galit siya dun sa Vice President for Student Affairs ng Cagayan State University. Oh, pero siya naman ang umaamin na Norman ng kanyang pangalan. Di ba? JSH Plays. Ayan. Mismo, Boss Mac. Bugok talaga, Kenkel. The gaming session, wala naman siyang magagawa na totoo dyan eh. Malaki na sira ng utak, damage niyan. Utak yun ano. The gaming session, to be honest, hanggang internet lang yan. Damir Pak, hindi siya makabalik ng Manila kasi any moment pwede siyang masapak at mahuli.